May isang gabi, habang nag-isa akong umiinom ng kape sa aking opisina, naisip ko kung gaano katamis ang revenge. Lalo na kung ang revenge ay ang pagbili mo sa kumpanya ng sarili mong kapatid. Ang kumpanyang ninakaw niya sa'yo. Sa akin, ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa hustisya, at ang pagpapakita na ang karma ay laging naghihintay at kung minsan, ako mismo ang magdadala ng karma na yun. Ang pangalan ko ay Cassandra. Sa edad na 24, marami ang nagsasabing ako raw ay binyayaan ng ganda, maganda ang mukha, matangkad at may tindig. Pero ang mas mahalaga sa akin ay ang utak na minana ko sa aking ama, ang may-ari ng Silangang Habi. Isa itong sikat na kumpanya ng tela na binuo mula sa kasipagan ng aming pamilya. Ang pabrika, para sa akin, ay hindi lang isang lugar ng trabaho. Ito ang aking bahay. Mula sa amoy ng sariwang katsa hanggang sa pamilyar na tunog ng mga makina, narito ang puso ko. Ang aking ama, si Papa Alex, ang naging guro ko. Hindi niya ako tinuruan kung paano mamuno. Tinuruan niya ako kung paano makinig. Sa tela, Cassandra, sabi niya sa akin, nasa detalye ang ganda. Sa negosyo, nasa detalye ang tagumpay. Kasama ko siya sa lahat ng desisyon, sa bawat pagbili ng materyales, at sa bawat benta. Ang pangarap ko ay simple lang, ipagpatuloy ang kanyang legacy. Pero hindi ganoon kasimple ang buhay. Hindi lang ako at si Papa ang pamilya. Mayroon akong kapatid, si Adrian. Siya ang panganay, pero hindi siya interesado sa aming negosyo. Mas gusto niya ang social life, ang pagiging sentro ng atensyon sa mga parties. Kahit na ganoon siya, mahal namin siya. Siya ang panganay, kaya akala ko, natural lang na sa akin mapupunta ang negosyo. Akala ko, magiging magkatuwang kami. Ang lahat ay nagsimulang magbago ng magkasakit si Papa. Isang malubhang karamdaman na dahan-dahang nag-alis sa lakas niya. Sa mga panahong iyon, isang Adrian na hindi ko kilala ang nagpakita. Isang Adrian na biglang nagpakita ng interes sa negosyo. Hindi na lang siya nagtatanong. Nagsimula na siyang manghimasok. Cassandra, hindi ba masyadong mataas yung presyo ng tela natin? Tanong niya sa isang board meeting habang nakatingin kay Papa na nakaupo sa tabi namin. Sa palagay ko, may mas murang paraan. Kuya, sinuri ko na ang market. Yan ang competitive price, sagot ko. Pero ramdam ko na parang pinapamukha niya na wala akong alam. Ang pinakamalala, nagsimula siyang magkaroon ng secret meetings kasama ang mga board members. Minsan, nakita ko siya nakausap ang accounting head namin at nang makita niya ako, bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Napansin ko ang pagkairita sa mata ni Adrian. Hindi niya gusto na nandyan ako. Hindi niya gusto na may nakakakita sa ginagawa niya. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ang lahat ay parang isang misteryo at ako ay nasa gitna ng dilim. May isang bagay na mali pero hindi ko pa matukoy kung ano. Ang tanging alam ko lang ay ang pakiramdam na may gumagapang na ahas sa ilalim ng aming tahanan. Ang paglala ng sitwasyon ay dumating nang magdesisyon si Adrian na tumulong sa akin. Inalis niya sa akin ang trabaho ng pagkuha ng mga suppliers. Huwag kang mag-alala, ate. Ako na ang bahala sa kanila. Ayaw kong mapagod ka, sabi niya nang may matamis na ngiti. Pero ang totoo, pinutol niya ang ugnayan ko sa mga taong mahalaga sa kumpanya. Naging mahirap para sa akin ang magtrabaho. Parang ang lahat ay sumasabotahe sa akin. Nagsimula rin siyang magtanim ng duda sa aking mga desisyon. Sa harap ng mga empleyado, sasabihin niya, naku, sana lang hindi mali ang desisyon ni Cassandra. Sabi ko na sa kanya, dapat mag-ingat. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Ang hirap pala makipagtrabaho sa kanya. Bata pa kasi. Nakuha raw niya yan dahil sa ganda niya at sa ama niya. Isang gabi, kinausap ako ng aming accountant, si Manong Ben Cassandra, may nakikita akong kakaiba sa mga financial reports. May mga transaksyon na hindi ko maintindihan. Pero pinigilan ako ni Adrian na magtanong. Sabi niya, confidential daw. Doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Sa gitna ng gulo, nagsimula akong magtago ng mga kopya ng mga financial reports, mga email exchange, at iba pang dokumento. Hindi ko alam kung bakit, pero may isang boses sa loob ko na nagsabing, ito ay mahalaga. Bawat galaw ni Adrian ay parang isang piraso ng puzzle. At sa bawat araw, nakakakita ako ng mas malinaw na larawan ng kanyang pagtataksil.
hindi niya lang ako tinutulungan. Sinasadya niya akong sirain. Ang pinakamalaking pagbabago sa sitwasyon ay dumating nang mamatay si Papa. Ang huling will and testament niya ang nagbigay sa akin ng pinakamasakit na dagok sa buhay ko. Nakasaad doon na si Adrian ang magiging tanging tagapagmana ng silangang Habi. Lahat ng assets, lahat ng responsibilidad, lahat ay nasa kanya. Paano? Paano nangyari to? Tanong ko sa abogado. Ito ang huling bersyon ng testamento, Cassandra, sagot niya. Tinignan ko si Adrian na nakangiti. Ang ngiting iyon ay hindi ng isang nagdadalamhati. Ngiti yun ng isang mananalo. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Papa, ipinatawag ako ni Adrian sa opisina. Ang opisina kung saan ako dati nagtatrabaho. Ang opisina na, sa aking isip ay sa akin. Cassandra, salamat sa serbisyo mo, sabi niya, at inabot sa akin ang isang sobre. Narito ang severance pay mo. Hindi na kailangan na magtrabaho ka dito. Kukunin ko na ang buong kontrol sa kumpanya. Kuya, bakit mo to ginagawa sa akin? Hindi ba sakin to? Sa ting dalawa? Tanong ko at nanginginig ang boses ko. Ikaw? Hindi ka handa. Tingnan mo ang kumpanya natin ngayon. Halos wala na. Kung hindi ako ang hahawak, babagsak to, nagiging emosyonal ka lang. Huwag kang mag-alala. Maganda ka naman. Makakahanap ka pa ng ibang trabaho, sabi niya, at may bahid ng pagmamaliit sa kanyang boses. Ang puso ko ay parang pinunit sa gitna. Ang pamilya ko, ang kapatid ko, ang sarili kong ama, lahat ay parang nagtaksil sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagmamahal at tiwala na inalis sa akin. Sa araw na iyon, nilisan ko ang silangang Habi na may malaking sugat sa puso. At sa aking pag-alis, ipinangako ko sa aking sarili na babalik ako. At sa aking pagbabalik, hindi na ako ang Cassandra na inalis niya. 5 taon ang lumipas. Ang sakit at galit na naramdaman ko ay naging puhunan ko sa isang bagong kumpanya na tinawag kong Vestra Textiles. Sa tulong ng ilan sa mga matatalinong tao na dati kong nakatrabaho, nagawa kong bumuo ng isang startup mula sa wala. Ito ay isang panibagong simula, isang panibagong pangarap. Pero hindi ko nalimutan ang nakaraan. Habang lumalaki ang Vestra, mas madalas akong nag-iisip tungkol sa mga dokumento na tinago ko. Ang mga papeles na nagpapakita ng financial irregularities na ginawa ni Adrian. Ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Sa loob ng 5 taon, ginawa ko ang Vestra na isang malaking kumpanya. Pero habang ginagawa ko yun, patuloy ko rin na minamanmanan ang silangang Habi. Nakita ko kung paano ito dahan-dahang nalulugi. Nakita ko ang mga balita tungkol sa kanilang mga utang. Nakita ko ang pagbagsak ng kumpanya na mahal ko. At doon ako nakakuha ng ideya. Hindi sapat na mas maging successful ako kaysa sa kanya. Kailangan kong kunin pabalik ang sa akin. Kailangan kong ibalik ang dangal ng kumpanya namin. Nakipag-ugnayan ako sa isang malaking investment firm. Ipinakita ko sa kanila ang aking tagumpay sa Vestra at ang aking detalyadong ulat tungkol sa mga katiwalian ni Adrian sa silangang Habi. Ang mga ebidensya ay hindi maikakaila. Cassandra, we are in, sabi ng CEO ng investment firm. Ang kailangan lang namin ay isang taong mamumuno sa kumpanya matapos namin itong bilhin. Wala kayong dapat ipag-alala. Ako ang mamumuno. Ito ay sa akin, sagot ko at napangiti ako. Ang aking tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagiging successful. Ito ay isang matalinong plano para sa isang revenge na matagal ko ng pinlano. Dumating ang araw na yun. Tinawag ni Adrian ang isang emergency board meeting. Nasa bingit na ng pagkalugi ang silangang Habi at naghahanap siya ng mamimili. Ang setting ay ang parehong boardroom kung saan ako pinatalsik. Ang parehong mesa kung saan ako pinahiya. Ang mga pader ay parang may alaala ng aking mga luha at sakit. Nasa gitna si Adrian, halatang aligaga. Ang kanyang mukha ay halatang stress at ang kanyang mga mata ay parang nawawalan na ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Pasensya na sa pagkaantala, sabi ko at pumasok ako sa boardroom. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi na ako ang Cassandra na mahina. Ang mukha ko ay may tagumpay. Cassandra. Gulat na tanong niya. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti ako.
Dito ako nabibilang, kuya. Nandito ako para sa kumpanya natin. Mayroon akong kasamang abogado at isang financial analyst. Umupo kami sa bakanting upuan sa tabi niya. Inilatag ng abogado ang mga dokumento sa mesa. Narito ang aming offer para sa kumpanya mo, Adrian, sabi ko, at itinulak ko ang mga papeles sa harap niya. Mula sa Vestra Textiles. Nawalan ng kulay ang mukha ni Adrian nang makita niya ang pangalan ng kumpanya. At nang makita niya ang presyo na nakasaad sa dokumento, isang halagang sadyang nakakainsulto, nagalit siya. Ano to, Cassandra? Niloloko mo ba ako? Hindi ito makatarungan. Sigaw niya. Napakalma ako. Makatarungan, kuya. Ito ang halaga ng kumpanya mo matapos mo itong sirain sa loob ng 5 taon. Ito ang halaga ng mga pinaghirapan ni Papa na binaliwala mo. Sinubukan siyang tumanggi, pero biglang inilabas ng aming analyst ang isang projector at nagpakita ng isang slideshow sa pader. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, kuya, sabi ko. Alam na namin ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga transaksyon, ang mga ginawa mong pagtatago ng pondo sa ibang accounts. Ito ang lahat ng ebidensya. Kung hindi ka pipirma, dadalhin ko ito sa media at sa mga magulang na umutang sayo. Nanlambot si Adrian. Wala na siyang magagawa. Ang mga board members ay nakatitig sa kanya nang may galit at pagkadismaya. Doon siya pumirma at sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat. Bumalik sa akin ang silangang habi, hindi sa pamamagitan ng pamana, kundi sa pamamagitan ng aking sariling kasipagan at tagumpay. Ang unang ginawa ko ay ang ibalik ang lahat ng dati kong empleyado na pinatalsik ni Adrian. Ibinaba ko ang utang at ibinalik ko ang kumpanya sa dating kalagayan. Si Adrian ay nawalan ng lahat. Hindi ko siya hinabol. Sapat na sa akin na nakita ko kung paano niya nawala ang lahat ng mayroon siya. Sapat na sa akin na alam niya na ako ang dahilan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa galit o sa pagiging masama. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa isang pangarap na muntik nang mawala. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang pagiging matalino at mapagmahal ay mas malakas kaysa sa pagiging gahaman at mapanira. Ang buhay ko ay naging perpekto muli. Pero hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung ano ang nagawa ko. Sa bawat telang ginagawa namin ngayon, sa bawat success na nakakamit namin, naaalala ko si Papa. At alam ko, sa kahit saang lugar man siya, nakangiti siya sa akin. At sa wakas, alam ko na ang tunay na revenge ay ang pagbabangon mo sa gitna ng pagbagsak, at ang pagpapakita na ang lahat ng sakit ay nagiging lakas. At ang lahat ng nawala sa'yo ay kukunin mo pabalik.